first thing to do is to book a ticket ahead of time dito sa Victory Liner sa Cubao para iwas hassle na lang sa araw ng alis. In fairness, ang ganda ng airport. Ay, charis. While packing our things, itong batang to ay sobrang cute. Nakasimangot nga kasi baka nga daw maiwan itong mga shovel niya for the sand. Dadalhin ba natin yan? Ano ba yun? Pagkamalas ay na-injured pa nga ang pa ako sa pushcart ng Save More. Close shoes pa man din ako. 3 AM na kinabukasan, February 28 ay ready na ang aming team. Sobrang sakit nga ng pa ako dyan at ika-ika na nga ako. Dito na kami sa SM Fairview nag-taxi. Well, para makatipid. At ang galing, mali pa lang bus station na napuntahan namin. Dapat doon kami sa kabila, doon sa mismong main. Ano ba yan? So, another taxi na naman papunta doon. Gulong-gulo na nga sa buhay si Chanchan. Sabi niya, ma, ano na, nadating pa ba tayo sa pupuntahan natin? Finally, we're here na sa bus station. Dito tayo dapat talaga pupunta. At syempre, dapat fresh tayo kasi fresh ng mama mo. 5 o'clock nga ang call time natin sa bus station pero dahil delayed ang ating flight. Ay ang ang bus. Ayun, nag-intay pa kami ng 30 minutes dahil nga nagka-problema. Ang sabi niya doon, picturean ko daw siya. Sabi ko nga doon sa cameraman, kuhanan ako habang umaakyat ako. Hindi ko alam palang kinukuhanan. Hindi ko alam kung ilang hours itong binayahin namin pero feeling ko 6 to 7 hours. Orlog ang bebe mo. Ito ang aking mukha pagkagising kay ganda. Nararamdaman ko na nga na malapit na kami sa Olongapo. Kasi nakakakita na ako ng mga bangka sa karagatan. Yate ni Papa Will. Papa Will ko nandyan ka man, igalaw mo ang baso. So, nandito na tayo sa Harbor Port. Orlog pa rin ang bebe mo. At ako dito, tamang pa-cute at tamang eme lang sa video. Daw ay ulo ni Gapo from the word Olongapo. Di ko alam kung legit. Mag-restroom tour sana ako kaso umandar. Finally, nandito na tayo sa Zambales. Kung tanungin kasi hindi ko rin alam kung saan tong lugar na to, kung saan kami sumakay ng tricycle. Basta ang alam ko, pagkasakay ng tricycle ay dadalhin na kami doon mismo sa beach. And stop over ang tricycle dahil kailangan magbayad ng 20 pesos for environmental fee. Dito na po tayo sa Megan's Beach Paradiso Resort. Dito po tayo magsistay for overnight. Ang aga pa nga namin nakarating dito, mga 9, tapos ang check-in ay 12 or 2. Mabait yung may-ari at pinag-check-in na niya kami na maaga. Halata mo talaga kung sino ang mas excited sa beach party. Nawala ang hilo sa biyahe ng batang ito. Yan nga ang itsura ng mga kwarto at bahay dito. At sa gilid niyan ay beach na agad-agad. Hindi 5-star itong ating room. Hindi kami mag-arte sa room pero as long malinis, okay na yan. Ang lalaki nga ng mga kamay, sayang solo lang ang nanay. Air condition rin naman to kaso hindi rin naman ganun kalakasan. Pero okay na din. Malalamigan ka na. Ba't ka nandyan? Hindi nga sayang oras ay naligo na kami. Kinakabot ka oh. Diyan ka lang, dyan. Feeling kala mo naman sa malalim nag-dive. Tanghalian ng tapat ito kami, lakad-lakad lang kasi ine-enjoy namin kasi ayaw namin sayangin ang bawat oras at minuto dito. After nga namin maligo, natulog muna kami at ito pagkagising namin nagmerienda kami. Kinahaponan ay nagdagat ulit kami at maghihintay kami ng sunset. Napagdesisyonan nga namin na gumawa ng napapanood sa TikTok yung gagawa ng heart sa lupa tapos magpipicture. Kaso nung ilalagay ko na yung cellphone ko, iba-iba ang nangyari. Tanga, ano nangyari? Ano Yan. Dapat hugis yung shape. Hugis yung heart. Ala! So kinabukasan nga maaga kaming ginising at mag-island tour daw kami. Camara Island nga itong una kaso pinalipat kami, sobrang lakas ng alon. 15 to 20 minutes din yung pagbabangka pero sulit na din kasi ang gaganda naman ng view. Next island naman natin is Capones Island. Medyo madaming damo rito ha pero payapa dito kasi wala gaanong alon. So
Aura-aura lang kami dito. Hindi ganun ka-pure yung sand niya kasi bato-bato yan. Hindi ko na na-videohan yung pagpunta namin dito sa island ito. Pero ito yung Anawangin Island. Ito yung last na napuntahan namin. Ito naman ang pinaka-favorite ko sa lahat kasi nakakapaglaro si Chanchan doon sa tubig. Hindi peak season kaya kung makikita nyo ay kami-kami lang ang tao dito. Anawangin Cove ay pwede ka nga mag-overnight dyan. Pero may bayad na yun. Hindi ko nga lang nagustuhan ay kapag lulusong ako sa tubig ay kinakagat ako ng jellyfish. Meron nga daw sabi ni Kuya. After nga namin mag-island hopping for 2 hours, pero di ko sure kung 2 hours ba yun. Kasi sobrang tagal na rin itong video na to. Ay bumalik na rin kami at napabili pa nga kami ng turtle for 150. Naligo at gumayak na nga rin kami at kasi kailangan na rin namin umuwi at bumalik sa Maynila. Ora-ora lang muna dito si Madam Chandria sa kanilang garden habang ang daday nagche-check out sa amin. Sobrang feel ni Chandria yung outfit niya. Mukha siyang madam na madam talaga dito. Alam na alam mo nga kung sino ang pinaka nag-enjoy. Pundakit Beach Resort pala kami sa Zambales nagpunta. Ngayon ko lang nasabi kasi ngayon ko lang din naalala. Victory Liner bus ulit kami at pauwi na rin kami dito ng Metro Manila. Itong batang to simula dun sa Olongapo hanggang dito sa Cubao, hindi natulog. Sobrang na-enjoy nga namin itong birthday getaway kasi first time lang din namin mag-beach together sa malayo pa. Sobrang thank you po Lord sa magandang weather na binigay niyo po. At hanggang dito na lang po. Uuwi na po kami. Bye-bye. Maraming salamat sa panonood. At wag po niyong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel at sa aking TikTok account. Bye-bye! Simula ngayon nauna sa puso't isa'y mga pait.